Guys, kumusta? Alas 10 na ng umaga. Ayan, alas 10 na ng umaga at kami magsisimula ng maglakad ng aming mga lalakarin. Hitik na hitik ang araw na to. Sa dami ng aming lalakarin ngayon, mamaya kukwento ko sa inyo isa-isa. Pero ngayon bibilisan namin kasi dadaan pa kami ng bangko. Alis na kami ng bangko. Kanina ay 1 hour ago, nagpapala pa si mami doon sa likod. At sabi niya wala nang snow, sabi sa forecast wala nang snow. Ayun na ulit. Thank you. Thank you. Sayang lang ang sakit ng balakang. Sumakit lang yung muscle ko. I-zoom mo gano'n, makikita mo yung kapal ng mga snow na bumabagsak. Ano? Ang sabi wala nang snow ngayon sa araw na to sa Wala na raw snow ngayon hanggang bukas. Pero look at that. Kukontakin ko na nga si paring Jan. Sasabihin ko tuloy yata yung inflatable natin para sa mga bata. Ay wala na, wag na, cancelled na. So dapat arkila kami nung inflatable na bouncy, ano ba yun? Na palaruan ng mga bata na may hangin. Bouncy castle. Oo, ay kasi pag ganyan hindi naman ma-enjoy. Hindi makakapaglaro sa labas kasi mapupuno lang ng snow at tubig yung palaruan. So hindi talaga bubrang outdoor. Yan, maghahanap na lang kami ng mga papaglipangan ng mga bata sa loob ng bahay bukas sa birthday celebration ni Johan. Kasi hindi ubra sa labas talaga, sobrang snow pa rin ang snow, kapal. Wala, kaya i-enjoy na lang. Yun na lang, magpalaro, yung hindi magtatakbuhan. Kasi walang space. Ay nako. Magbabanding na lang. Naisip ko yung mga usual na activities na napapagawa namin sa daycare na pwedeng maging way of bonding nila. Bili kami ng mga materials mamaya. Hay sa, gagawin mong daycare yung bahay natin bukas. Gawin ko muna ng day home. Gawin mong day home sa mga bata. Excited na anak mo eh. Excited na excited na si Johan kasi nakakasama niya yung mga friends niya, friendships niya. Kami paalis ngayon kasi yung dami namin nga sikasuhin. Yung kasing walang tulog. Wala pa akong tulog galing sa trabaho kagabi. Yan yung kasing basement na tinignan namin kinuha na namin. Ngayon nagtawag na sila ng mga reference. Mahigpit sila, talagang nagtawag sila ng mga reference na tinanong sa trabaho, kakilala, ganyan. Yun din nga daw tanong sa amo ko kung ako na daw ba'y tatanggalin sa trabaho. Bakit ganun yung tinatanong nila? Ganun nga ang tanong, sabi ikikip mo ba siya? Ikikip, yun nga daw, kung ikikip daw, kung hindi ba daw tatanggalin sa trabaho, tatanggalin sa trabaho. So yun nga daw yung mga tanong. Tapos ba't dyan tayo? Ha? Saan tayo pupunta? Doon, sa paglabas bangko na. Para straight tayo. Tawag dito. Tapos ayun, approve na kami. So yun na talaga, final na namin doon sa basement na yun. Kasi nga ang habol na lang namin is yung makakatipid kami sa panahon ngayon na napakadaming uncertain. Napakadaming uncertain sa buhay namin ngayon. So mas maganda doon sa makakatipid para kahit paano yung sa halip na iuupa mo sa bahay safe na lang. Ang dami ng mga gastusin. Ang dami ng pinaghahandaan namin kaya magtitipid na lang kami. Okay naman yung basement decente naman, hindi naman yung mukha kaming kawawa maliwanag yung basement. Tsaka yun nga, 1550 ang renta niya. Ngayon, ang pupuntahan namin, konti lang ang diferensya. Ngayon pupunta kami ngayon sa bangko kasi tatanong namin yung kung paano ba yung pag-open ng ng ano yun? Hindi, kukuha ko ng post-dated check. Yung property management nagbigay sa amin ng mga tatlong ways kung paano yung pagbabayad ng monthly sa bahay. Yun, itatanong namin muna sa bangko. Tapos mamaya kapag safe ba or bago kami pumunta mamaya para makipag-meet at magpirmahan ng lease agreement doon sa sa property management. Diretso kami doon after nito. Ayan, dito na kami sa bangko, diyan muna kayo. Bukod doon sa tatanong namin, mga i-inquire namin, magpapapalit din kami ito. Itong barya. Regalo to kay kay Johan Ang bigat.
bagul. Papapalitan namin para maging buo. Yan. Tapos yun nga, hindi namin kasi alam kung yung post-dated check may extrang charge pa kapag nagpagawa ng ganoon. Meron. Kasi nung kumuha ako yung dati sa binayad natin sa sasakyan, nagbayad ako, may charge na 15. So yun nga, kaya alamin namin. Hindi rin naman kami ubra ng cash na every month magbibigay sa management, sa property management, kasi pupunta ka pa doon sa mismong office nila, ang layo dito sa amin. So yung isang way is yung parang auto deduct na doon sa bangko, kaso ibibigay mo yung details ng card. So parang alanganin kami, hindi namin alam kung ano yung magandang option. Magtatanong muna kami sa bangko. Tapos pag nalinawan na kami, saka kami makikipag-usap, may appointment kami mamaya sa property management ng may hawak nung uupahan namin bahay, kasi magpipirmahan na kami ng lease agreement. Wala tayong kailangan dokumento na dalhin doon sa YMK. ID lang. ID lang? Saka pambayad. Hindi, yung sa mga bata, mga hinihingi nilang pangalan details, lang pangalan lang. So yun. So maghihintay din kami dun mamaya ng konti para ma-final yung lease agreement. Then napakahalaga kasi ng lease agreement, kasi after nito, ang dami na naman namin lalakarin at tatawagan, kasi kapag nag-change ka ng address, syempre, dami mong kailangang i-update. So nanganganak ng mga gawain na extra, no? Nakakadagdag ng hassle at isipin. So yun. Baba muna kami sa bangko at nang makausap yung makausad kami. Ano naman yung bakong-bako ng mukha ko? Bakong-bako talaga. So yun. Huwag ka na magtaka. Yan. Bakong-bako. Bako-bako. Sobrang kita, oh. Lubog-lubog. Yun, nakagaling na kami ng bangko. So nilinaw namin yung security, security. Grabe yung yung post-dated check. Ang mahal. So ibig sabihin pala, post-dated check may certain na amount, 50 pieces. Hindi mo naman kailangan yun. Hindi amount, kundi pieces ng check. Ikaw bibigay yun sa'yo, bibilhin mo $60. Kaya nga, yun ang pangit, kasi ang kailangan mo lang ay 11. Tapos bibili ka ng 50 pieces, 50 pages na check Hindi mo naman kailangan. Nalalaglag na yung mga yelo. So hindi expensive siya, hindi siya advisable, hindi maganda. Tapos hindi rin kami pwedeng mag-cash, dahil ang cash kailangan mong dalhin doon sa sa opisina ng property management sa Northwest, napakalayo. So hindi ubra ang cash. So ang natitira na lang namin option talaga sa pagbabayad ng monthly, pre-authorized na lang kami, ay mag-pre-authorized debit. So yun ang kaklaruhin namin kung saan namin kukuhanin, kung saan nila kakaltasin. May pambayad ka ba? Kasi tinanong nga siya kung tatanggalin daw ba siya sa trabaho. Pareho kami tinanong doon sa supervisor namin. In-interview nila yung supervisor, tapos sabi nila, may plano ba kayong tanggalin siya sa trabaho? Tapos ayun pa pala yung mga tinatanong sa mga kaibigan, sa mga kakilala, kung naninigarilyo daw ba, may may alaga, tinatanong din. Kung may alagang hayop, kung kamusta sila sa pagtira sa bahay, kung malinis ba, madumi. Maingat ba. Yung katrabaho ko ang tinanong, sabi daw niya bilang isang katrabaho at nagtatrabaho kami dito sa childcare, masasabi ko ikang malinis, maalaga siya Manalang ko bukas kay paring Jan kung ano mga itinanong sa kanila, kasi hindi ko alam kung ano mga itinanong. Nagkwento lang sa akin yung bisor ko na tinawagan daw siya. Tinanong ba naman daw magkano sahod ko? Yung bisor naman sa amin, hindi naman sila nakikialam ng sahod, kasi merong payroll department. Hindi niya alam. Sabi nga ng bisor ko sa akin, kung humingi sila sa'yo ng employment letter, di nalaman nila kung magkano yung impormasyon na hinihingi nila. Hindi ko naman ikaalam yun Sabi sa akin ng bisor ko, sabi ko okay lang yun. Sa akin masasagot. Kaya Marlene daw ang tanong, yung sinabi daw niya, marunong mag-segregate, kasi nga daw syempre trained na. Yun. Approve naman. Ang muntik lang kaming doon, sumabit doon. Kasi yung basement nga kasi ay 2 bedrooms. Ngayon, yung mga anak daw namin is 2. So parang ang concern daw ng may-ari ng bahay, ng landlord, ay lumalaki na daw yung mga bata. Baka daw kulang yung 2 bedroom sa aming pamilya. Dito kasi talaga sa Canada, kung ilan yung anak mo, dapat yun din ang bilang ng bedroom. So ang mag-asawa talaga is may separate bedroom na, hindi pwedeng
Tapos, kasama ang anak. yung anak mo, halimbawa, 2 binata o 2 dalaga, tigisa sila talaga dapat ng ano. Kaya kahit nga, na hindi pa binata, talagang pinagsosorbo sa mahihigpit nila. talaga. Buti na nga lang, pinagbigyan kami. Sabi namin, Pag maliliit pa naman yung bata. Tsaka kabi ko, pag gabi, lagi rin wala ako kasi pang gabi trabaho ko. Yun na lang, nilusutan na lang namin ganun. Okay na daw. So, alam ko naman, pag sa ano naman, di naman tayo sasabi talaga sa credit. Yun, nag-credit check pa nga pala. Nag-credit check sila bago nila in-approve. Oo, so alam mo bang kinaltas lang nila yung binayad natin na 775 na deposit, na advance, is noong maa-approve na tayo. Hindi agad nila kinuha. Hindi nila kinuha muna. Hindi nila kinuha. Na-receive ko lang yung email na withdraw na. Kasi nga na-approve na tayo. Doon lang nila kinuha. Yung kabuuang yung balance. Yung unang binayad natin, noon lang nila kinuha noong nasabi nilang approve na tayo. Ayun. Tara na. Punta na kami doon sa Northwest. Layo dito Nasa 30 minutes din. Parang downtown na. Kaya hindi obra yung magbabayad ng cash, pupunta doon, hindi talaga. Talo sa gas. Malapit na sa downtown na siya halos. Di magano ka na lang ng post-dated pag ganun. Draft ang tawag nila doon sa 950. Pero kung post-dated check, bibili ka nga 50 pieces. Hindi rin laki na papalaki lalo gastos. Hindi, mas mura yun kaysa doon sa draft. Kasi times 11, nasa 100 plus. Ang post-dated check, option ba yung draft? Akala ko post-dated lang ang option. Dalawang klase yun, na ipapangalan mo na kagad sa kanila. Okay, sige na. Tingnan na lang namin kung ano mamaya mapapag-usapan doon naman sa property management. Yung pala may hawak nung amin is YMK Property Management. Para mga Chinese ang mga tao doon, mga nakakausap namin. Okay, see you later. Yan, nandito na kami sa sa property management. Downtown na to. Nag-Memorial, tas Kensington, tapos downtown na to Alam mo downtown na. Kapag pag-parking, puro may bayad na. Pipili mo bang option yung magbabayad ka lagi sa kanila ng cash? Pupunta ka dito, babayad ka pa ng parking fee. Lugin-lugi. 2,000 years later. Basta naman ang walang tulog. Hindi pa nakakatulog guys. Anong oras na? Mag-alauna na no? So galing na kami doon sa YMK Properties. So may mga ilan lang kaming points doon na question pa rin na gusto namin malinawan. Kaya hindi pa namin pinirmahan lahat yung agreement. Tapos pag malinaw na, saka lang din pipirmahan ng i-review ng manager. Ano mami? Gusto lang talaga lang namin makapagtanong kami sa tao ba, personal. Oo, kaysa doon sa email lang. Kaya kami talaga ginusto namin na magpunta. So ngayon, nasilip na namin yung mga document na kailangan naming pirmahan. Naintindihan na namin kung ano yung mga terms and conditions ng bahay, yung paupahan. So, yun. May mga kinlaro na lang kami na ilang puntos doon. Tapos yun. Ibibigay nila yung sagot sa amin ngayon. Tapos, pagka okay na, mag-agree na. Pipirmahan na lang ng property manager. Hindi pa tapos ang mga lalakarin ngayong araw na to. Ngayon, may kasama pa kaming mga alagad. Ngayon, pupunta kami ng Costco. Pupunta kami ng Superstore. Meron pa mga final na kailangan bilhin para bukas. Kanina, dinesisyon na namin ng movie namin talaga May 1. Kaya lang, ang problema, Wednesday, di ba? Oo. So, itatry ko na i-leave na to ng Wednesday night. Sorry. Tama. Wednesday and Thursday hindi ka papasok. Wednesday na yun. Diretso. Wednesday night and Thursday night, diretso i-apply ko na kasi sabihin mo talaga kailangan Oo, kapag ganun siguro alam ko naiintindihan naman nila pag ganun. Pero hindi pa pala final 'yun hangga't hindi pa confirmed ng schedule. Ng schedule. Kasi kailangan na merong agent na nandun kasi mag-walkthrough pa same day na mag-walkthrough sa bahay, yahan yung susi. Tapos, ano pa ba yun? Gagawin mo? Bayad. Mag-i-inspect, no? Inspect. Tapos magbabayad ng first month. Bali, ang nababayaran pa lang natin ay deposit, ano? Security deposit. So ngayon, ang nabayaran pa lang namin is security deposit. Pero sure ball na yun na amin talaga. Kasi nakapagbayad na nga tayo ng security. Pina-final na lang yung mga terms and conditions. May mga ilang tanong kami.
Tapos yun, pag nakapirma na yung ano, Stop. pag nakapirma na yung manager, napirmahan na namin pareho, okay na. Final na. Check it out. I can check it out for you. Ako yung nagpunta diyan dati, dyan sa plaza na yan, inikot ko yan. Ako yung lakad. Nung ako yung nag-a-apply ng trabaho bagong dating. Oo. Inikutan ko, nag-apply ako dyan sa mga establishment na yan. Yan o, dyan ako nag-park dito. Nasaan yung ano? Ayun ang open. Ayun ang dollar store. Ayan ang ayan ang London Medical Center. Patay ko muna ha. Ah, sige. Outside, diba? Costco naman. Mahabol na mga ano, na mga bibilhen. Sabi tayo kuya. Ano? Diyan na ganito kainit bukas. Nakakaloko panahon guys, oh. Ang init ng araw. Kanina ang lakas ng snow. Nung umalis kami bahay, ngayon, oh, napakainit naman. Nagtanggal na ng jacket at sweater yung isang maliit, oh. Si birthday boy. Wala na, di na giniginaw. Pero tindi ng pormahan niya, nakabota. Anong oras na? Ngayon lang kami nakauwi ng bahay. Tapos naalala ko, may fisyo pa nga pala ako ngayong araw. Umuwi lang ako ng bahay, umiihi lang. Tapos aalis na naman. Wala pa ako guys tulog simula sa buong magdamag na shift kagabi. At ngayon buong maghapon nasa kalsada kami. Hindi pa ako nakakatulog. Wala na akong boses. Bubuhat muna kami ng mga pinamili. Anong oras na, me? Naku, alas 8 na ng umaga. Ito, bagyanang natulog yan. Kasi nagluto yan ngayong gabi. Pakita ko, nakaluto na siya ng sauce na spaghetti. Maglalaga na lang ng pasta. Ako naman, ito lang ang lulutuin ko, chicken. Nag-prepare na rin pala sila ng ano, ng dessert. Ilan lang yung lulutuin namin, prepare namin. Pero yung iba, orderin na lang namin. Chicken. Yan, ano ko siya, yung honey garlic. Mag-i-miss pa kami kasi ang dumi pa dito. Alas 3 pa naman yung ni Johan mamaya, yung invite niya. 11 ang unang pick up. Oo, 3 hours na lang. Oo. Sige. Yun na yung lahat ng ulam. Isang buong ikot na yun. Siguro naman, 1 o'clock nandito na tayo eh. Sige. Sobrang busy talaga ng buong Friday namin. Pero hindi namin nakalain na hanggang kinabukasan pala, Saturday. Ganun din. Actually, mas busy pa nga kasi sobrang dami naming tao na naging bisita ng araw na to. Pero ganun pa man, sulit ang lahat ng pagod kasi sobrang saya rin naman ang celebration.